Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga kababayan, hinatulan na, yan na, hinatulan na, hala, naiyak ang mga kalaban, yan mga kababayan patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. Palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin ito. Ito pong si Senator Francis Tolentino. Nagsalita na po mga kababayan patungkol po sa naging ah, impeachment court order na ibalik no yung articles of impeachment. Sabi po ni Tolentino, return of article of impeachment allowed under the rules or under rules of court. Yan mga kaubayan, dito sa statement na ito ay talagang sinupalpal no sa pamumukha ha, ni etong si ano kasi madaldal ngayon si ano si Tito Soto, di ba? Hindi naman po siya attorney, di ba? Itong si attorney itong si Tolentino ay attorney po ito. Senate Majority Leader Francis Tolentino, no? On Sunday said the return of article of impeachment against Vice President Sara Duterte to the House of Representatives is allowed under the rules of court. The senator judges have adopted. Tolentino made the response after the decision of return of the article of impeachment against Duterte drew criticism from the public and members of the legal community. Ayan mga kaubayan ha. He irritated Duterte's case has not been dismissed or terminated. Yan nga ba mga kaubayan? Itong mga lalo na yung mga House of Representatives, di ba? Yung mga congressman. Talagang eto walang kwenta pala itong si De Lima. 'Di ba? 'Di ba naging ano ito, naging Justice Secretary. Walang kwenta pala kasi hindi niya alam, no? Na yung pag-return ng article of impeachment ay nasa rules of court of law, mga kaubayan, ha? Nasa rules po pala 'yan ng korte. O, bakit hindi alam ni Dilima? Siguro ko patulog-tulog yung si Dilima kaya madaldal Sabi nga nila mga kaubayan, ang latang walang laman ay maingay. Ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, si Trillanes din mga kaubayan Hmm. Sabi po ni Trillanes dahil na-convene na ang impeachment court at na-issuehan na ng summons si Sara, ibig sabihin kahit mag-resign siya. Bakit naman magre-resign? Ang labo mo naman, Trillanes, ha? Bilang Vice President simula ngayon hanggang sa dulo ng trial, pwede pa rin siyang hatulan ng perpetual disqualification to hold public office. Yan ay kung makukonvict, di ba? Mga kababayan. Eto naman si Trillanes, ninuloko naman ng taong bayan Parang namang walang sariling pag-iisip ang taong bayan at maniwala pa sa'yo, di ba? Perpetual disqualification. Ito po mga kababayan yung hindi na makapag-run ng hindi na makapag-hold ng public office at saka hindi na pwedeng bumoto sa public election, di ba? Tapos hindi na rin po siya pwedeng i-elect. Yan po yung sinasabi ni Trillanes na perpetual disqualification to hold public office. Pero teka lang, mukhang ikaw yata ang hindi na makaka-hold ng public office, Trillanes. Ha? Sapagkat wala na pong naniniwala sa iyo Mismong doon sa Caloocan na hindi ka na pinagkakatiwalaan ng taong bayan, no? Ng mga residente. Ano pa kaya kung
buong bansa na kilalang kilala ka na sa iyong pagkasinungaling. Mhm. Anyway, eto pa mga kaubayan, pasadahan din po natin 'to. Etong si Soto talagang matindi. Eto na naman po si Senator-elect Soto. Sabi niya po, kapag tinulak nila akong Senate President, tatanggapin ko talaga. Maraming dapat ituwid at i-correct sa Senado. Dapat inaksyonan agad nila yung impeachment Nako, do you think? Ha? You still have the chance to be the next Senate President. Ngayong binabatikos mo yung 18. 18 senador. Ah, di ba, ang pagiging Senate President, pinagbobotohan po yan ng lahat ng mga senador. Ngayon pa lang, nakikinikinita na po namin na ikaw po ay hindi magiging Senate President. Napakalayo po sa katotohanan. Yung sinasabi mong tinutulak ka, baka ibang tulak ang ibig mong sabihin. Itulak ka palabas ng Senado. Di ba? Pero kung itutulak ka nila bilang isang Senate President, nako, napakalabo po. Posible pa tuloy na ito nga mga kababayan natin na nanggigigil na kay Soto. Sabi nila, bakit nanalo ito? Hindi naman namin binuto. Yun lang. Ha? Kayo mga kababayan, naniniwala ba kayong tinutulak si Soto bilang Senate President or tinutulak palabas ng Senado? Ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, Reza Hontiveros naman mga kababayan. Walang tigil talaga dito sa mundo ng social media ang mga tirada, no? Ni Reza Hontiveros. Sabi niya po dito, nagbubulag-bulagan ba tayo sa malinaw na utos ng konstitusyon at magbibingi-bingihan sa panawagan ng taong bayan? Sana hindi. Ito lang masasabi ko sa iyo. Kung yung mga attorney nagsasabi na it is constitutional, no? Bakit ikaw naman ay hindi ka maniniwala, wala ka namang alam sa batas. Ang may alam sa batas yung mga sabi ni I forgot yung kung sino yung nagsalita nito or nagbigay ng ganitong idea na nakasalalay lang itong mga senador doon sa kanilang mga council, nagka-council sa kanila, di ba? Yung mga advisor yan, may mga advisor nila. Doon lang kayo nakasalalay. Kaya nga ang lalakas ng mga loob ninyo na tumakbo, no? Ng mga senador, wala naman kayong alam sa batas dahil meron po kayong mga advisor. Hindi siguro na advisean itong si Reza Hontiveros na ang pagbabalik ng article of impeachment doon sa House of Representatives ay naaayon po sa rule of court. Yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dito kay Reza Hontiveros? I-comment nyo na lang. At eto, Senator Bato, nadali ng netizens ayon po dito sa balita. Ayon po dito sa balita mga kababayan, eto, Senator Bato. Yan, teka lang. Senator Bato kumagat sa AI video ng mga estudyanteng ayaw sa impeachment ni VP Sara. Yan mga kababayan. Yan po, no? Ito po, siguro ko napanood nyo na po yung AI video ng mga estudyante na ayaw sa impeachment ni VP Sara. So, kumagat daw, naniwala si Senator Bato. Kahit nga ako naniwala ako mga kababayan. Even it is an AI video, the context, no? The context of the story and the meat ng mga binibitawan nilang statement really reflects the reality. Diba? Kaya maniniwala ka talaga. Although it is an AI made video, no? Pero yung konteksto naman ng kanilang mga sinasabi ay base sa katotohanan. Diba? It's better, no? Mas paniniwalaan ko pa yung AI video, no? Na nagsasabi ng katotohanan kaysa po sa mga totoong tao, mga totoong politiko, no? Na nagsisinungaling naman. Like for example, itong AI video na papakita natin mamaya, what I'm trying to point out, like for example, itong AI video na ito, it is an AI, it's not real, no?
Pero yung context ng kanilang sinasabi ay makatotohanan, no? Pero ito namang nasa palasyo, for example lang si Jose Castro, totoong tao. Pero puro naman, at saka si Princess Abante ng House of Representatives. Diba? Mga totoong tao, pero kasinungalingan naman ang sinasabi. Oh, isang kayo maniniwala, mga kababayan. Eto, panoorin po natin ang video ito. Para at least ma-share natin sa ating mga kababayan. Teka lang, lang. Because it is obviously politically motivated. Oh, ito mga kababayan. Excuse me, pwede ba kitang matanong? Yes po. Pabor ka ba sa impeachment ni VP Sara? No. Bakit? Because it is obviously politically motivated. I mean, maraming So yun it is fact, mga kababayan. This is an AI video, but yung sinabi niya, fact po yun na it is politically motivated, di ba? may confidential funds sa gobyerno, iba nga billions pa. But why single out the VP? Tama. Marami ang merong mga confidential fund, pero bakit sinisingle out nila si VP Sara? O, di ba? Totoo yun. AI ito Because real human pa rin, real human, no? Totoong tao ang gumawa ng AI na to. They want justice, but their justice is selective. Their justice is selective, mga kabayan. They want justice, pero yung selective lang yung justice na gusto nila. Kung sino lang ang kinakalaban nila sa politika. Diba? Kung gusto nila ng justice, bakit hindi lahat? If these politicians are really serious in cleaning up the government, then investigate all at isama na nila mga sarili nila. Correct. Ba? Correct na correct. Ito po yung AI video, mga kabayan, na kinagat di umano ni Senator Bato. Diba? Sino bang hindi maniniwala? Ito to pong pinagsasabi ng AI na ito. Diba? Kaysa naman po maniwala ka kay Claire Castro at kay Princess Abante ng House of Representatives. Diba? It doesn't matter where the information came from as long as it reflects the reality. Diba? Oh. Ikaw nga, for example, yung dalawang sinasabi ko, di ba? Puro yan mga tao, Oh. Pero parang nasa ibang mundo ang mga pag-iisip. Oh. Dito na pero depende pa po yan, Depende po yan sa mga AI na maririnig ninyo or makikita ninyo. Kaya kayo rin po ang kailangan, kayong mga nanonood, tayong mga nanonood ng mga AI videos. Tayo rin yung parang mag-i-investigate, content research, kung totoo ba talaga itong mga sinasabi nila. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan, mga kababayan? Comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin itong si Attorney Rowena Guanzon. Sabi po ni Attorney Rowena Guanzon, malapit na umabot sa lupa ang rating ni Romualdez. Baka naman makonsensya siya at magpanilay-nilay niya saka ayaw siya ng mga Pilipino at pabigat siya kay PBBM at mag-resign na sana siya. O yan, mga kabayan, pasadsad na po sa lupa, ibig sabihin talagang bottoms up na itong si bottoms down pala, hindi up. Kasi yung bottom nasa baba di ba? Bottom. Pababa na po, mga kababayan, ang pababa na po ang kanyang ratings, At may plano pang maging presidente sa 2028. Nako po. Ano pong inyong masasabi diyan? Eto, last po natin pag-uusapan itong post na ito. Grabe naman po itong vlogger na ito, mga kababayan. Ito po ang sabi niya. Gigilitan ko, liig ko. Nako po, wag naman sana. Pag nakauwi si Digong this year, ito ang hamon ng isang YouTuber na si Kent Garcia. Sa kanyang vlog, gigilitan niya ang kanyang liig ng live kung sakaling makauwi ngayong taon si former President Duterte. Nako naman, wag naman ganoon. Wag mong itaya ang buhay mo. Ako nang nagsasabi sa iyo, hindi maganda yung gagawin mo. Although galit ka kay former President Duterte, I know. Nagalit ka based on your reaction, based on your statement,
galit ka talaga kay former President Duterte, pero wag mo naman, 'di ba? Sayangin ang buhay mo. Depende lang, tatanungin kita, adiktos ka ba? Dahil kung adiktos ka, sasabihin ko sa'yo, sige, go. Pero kung hindi ka adiktos, wag mong gawin yan. May ano ka pa, may panahon ka pa para kahit nga adiktos ka, di ba? Although, sige, for the sake of this statement mo, no, kahit adiktos ka, wag ka munang magganyan kasi pwede ka pa rin naman magbago eh. Pero kung talagang ayaw mo na talagang magbago, di gawin mo yan. Pero kung hindi ka naman adiktos, huwag mong gawin yan. Napakalaki pa ng panahon mo para baguhin yung pananaw mo sa buhay. Okay? Hay, nako. Na masyadong personal ang mga kabilang parlor, mga kababayan. Anyway, eto mga karibin natin, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. The Supreme Court was prodded or asked on Wednesday, June 11, to issue a temporary restraining order against the impeachment proceedings of Vice President Sara Duterte. Okay? So yun ang post. Basahin natin yung mismong article nila. Ito, ang article. Supreme Court asked to halt Sara Duterte impeachment proceedings. Okay, okay. Yan. Lawyer Israelito Torion filed a supplemental petition before the Supreme Court on Wednesday following the decision of the Senate to remand the impeachment complaint to the House of Representatives. Okay. So, ito yung statement ni Atty. Torion. Even if it has already been referred to the House of Representatives, the issues that were raised in the supplemental petition are still relevant and important in the resolution as to whether or not the present impeachment complaint should be dismissed. Ito pala ang statement ni Atty. Torion sa mga reporters. In his supplemental petition, Torion sought the issuance of TRO after the Senate convened as an impeachment court on Tuesday. So, ito yung nakalagay sa petition ha. The Honorable Supreme Court is not being asked to substitute its wisdom for that of Congress. Rather, it is being asked to determine whether the House, in transmitting the articles of impeachment, acted within the confines of the Constitution and whether there was grave abuse of discretion that warrants the exercise of judicial review. As established by precedent, this is well within the Honorable Supreme Court's competence. Okay, so dalawa yung argument ni Atty. Torion. Wala bang nalabag na provision sa saligang batas? Yung 1-year ban rule. Yun din yung pinagdebatehan sa Senado bago sila nagbotohan na defective. Kasi 3 impeachment case na i-file noong 2024 tapos may pang-4 noong 2025. So 4 lahat. Ang konstitusyon, very clear, dapat isang impeachment case lang sa isang taon. Yun ang issue sa impeachment court sa Senado. So, ang motion ni Senator Bato i-dismiss dahil unconstitutional ang complaint, ang kaso, ang impeachment. So yan mga kababayan, klarong-klaro po nasa constitution pala natin na isa lang na impeachment complaint ang dapat maipasa or ma-accommodate, di ba? Within the year. Pero ilang impeachment complaint ang kanilang inaccommodate or ipinasa sa Kamara. 4 po mga kababayan. Kaya eto ngayon, nagbubungang suso itong mga congressman sapagkat lalo na siguro ko napipressure na rin po itong mga congressman natin, lalo na po yung Young Guns and Makabayan Bloc and other anti-Duterte block dyan, di ba? Dahil doon po sa pagpirma, di ba? Siyempre nahirapan po sila sa pagpapirma. The condition is very very high risk, no? Yung pagpirma nila. Kaya yan, ngayon ay namumroblema na sila.
paano yun? Nasayang lang yung mga papirma-pirma na nila, di ba? Anyway, ano pong inyong masasabi dito mga kababayan? Ano pong inyong opinion? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa pagnanakaw na tao.